Okay. In the last video, pinakita ko sa inyo paano i-update at gawing functional yung ating website, yung personal website na ginawa natin. Ito na siya ngayon. Ito yung local version ng website na nasa computer ko. Now, gagawin natin from this, i-edit natin siya, pagagandahin natin. Gagawin natin ganito. Ayan. Yan yung ang gagawin natin. Tuturo ko sa inyo paano gawin itong pag-update sa website. Ginagawa ko diyang mga konting effect, mga pampaganda lang ng website. Okay, so yung una nating gagawin ay i-edit natin. Paano natin malalaman kung anong kailangan natin i-edit. So, gagamit tayo ng AI para ma-check natin kung anong i-edit natin sa website natin. Ang ginamit ko para ma-edit or makuha ng suggestion anong kailangang i-edit ay itong Claude. Punta lang tayo din sa website niya, claude.ai. Then, click mo tong button ito. Click mo lang yung add files. Add files or folders. Then, punta ka sa website mo. Ito yung ating website. Click mo itong index.html. Now, open mo siya para ma-load siya dun sa Claude website. Now, type mo lang sa Claude prompt ay ganito. Please review my website homepage and give me feedback on what to improve. Give me a review or assessment on things to improve and or add to the website to make it look more presentable and attractive for visitors. Yan. Enter mo lang yan. Then, okay, tapos na yung audit niya doon sa website mo. Now, gagawin natin dyan. Hingi tayo ng isa pang prompt. From the results of the review, create a redesign prompt for the website, taking into account all the suggestions from the review. Okay. Okay, bali. Gagawin naman niya ngayon. Gagawa siya ng redesign prompt. Now, yung redesign prompt, yun ang i-enter natin dun sa pang-edit natin, dun sa website natin. Wait lang natin siya matapos. Fast forward ko lang yung video after matapos siyang gumawa.
Okay, tapos na siya. Ito yung ginawa niya na redesign prompt. Bale ang gagawin lang natin diyan, ika-copy natin siya. Click mo lang 'tong copy para ma-copy siya sa clipboard. Then papakita ko lang sa inyo paano siya i-update. Now, punta ngayon tayo dun sa folder nung ating website. Yan, browse ka lang, puntahan mo yung website, then nga pala, para ma-update natin yung website kasi local 'to, eh, tsaka nasa GitHub siya. Kailangan natin ng program, parang version control. Now, ngayon dito ngayon papasok yung Git, na yung Git, yung open source, version control system. Ano siya, parang siya yung magpu-push nung mga sinave mo dun sa local files mo, papunta dun sa online site or sa GitHub para ma-update yung website mo. Gagawin mo lang, iko-command mo lang siya, command line din kasi ito, eh. Yung mga commands niya ay ganito, ayan. So, ito yung pag-push nung mga updates, ta-type mo lang yun, git add, tapos may dot siya, importante itong dot na 'to, para i-a-add niya yung mga updates mo, then i-aano mo naman, yung isang command naman niya, commit, yun naman yung mag-a-update din sa website mo na nasa GitHub. Then ipu-push na, ito na yung last na final command niya, git push. Pu-push niya yun dun sa main directory nung ginawa mo na website na nasa GitHub. Bago ka mag-umpisa kailangan mo na pala itong command na 'to, ita-type mo 'to, mag-open ka ng console, type mo lang 'to, open terminal, punta ka dun sa project folder mo, then type mo git int. Pagka in-enter mo yan, gagawa siya ng folder na parang configuration nitong Git dun sa project folder mo. Bago ka mag-start, kailangan i-install mo muna yung Git. Okay. Balik tayo sa website ng Git. Click mo lang itong install for Windows. Eto, yan. Download mo lang itong Git for Windows times 64 setup. Once na ma-download mo yan, na-download na siya. Nag-download ba siya, open mo lang siya, double click or dahil nasa administrator para mag-open yung setup. Then, next ka. Install mo lang siya. After mag-install, pina-install ko na kasi ito. Punta ka dun sa project folder mo, open ka ng terminal sa project folder mo, type mo git int. Yan, pag in-enter mo siya, mag-i-install siya ng configuration folder dun sa project folder mo. Then mag-o-open siya ng website ng GitHub, i-authorize mo lang yung Git para ma-authorize siya na ma ma-access yung folder na yun. Okay. Balik tayo dun sa ating project folder. Now, yung gagamitin nating tool sa
pag-update ng website naman, gagamitin natin ay open code. Now, yung open code naman, punta ka lang ng eto, type mo lang sa search bar mo or sa Google, open code, then hanapin mo ito, yan, open code, open siya yan. Then i-download mo lang, kaya mo siya i-download ng Windows. 'Pag dinownload mo 'tong open code desktop, kasama na rin diyan yung terminal. Download mo tapos na siya. Ayan, double click mo lang para ma-install siya. Cancel na natin yun kasi meron na ako ng version sa computer ko. Okay, back tayo dun sa ating website. Now, open mo yung terminal, type ka ng terminal doon sa project folder mo, i-type mo lang ito para mag-open yung open code. Open code. Yan. Enter mo lang. Then, wait mo lang siyang mag-open up ng open code window sa terminal. Then, set up natin yung gagamitin natin na model. Okay. Okay. Okay na siya. Now, bago pala tayo mag-start gumamit ng open code, meron pa tayong kailangan na set up. Gagawin muna natin pala, ilalag siya. Flash mo lang. Yan. Then, connect to a provider. API key. Get a key. Okay. Skip lang. Connect to provider. Models. Okay. Okay. Pili ka lang dito. Puppet. Ang ano natin, pipiliin natin ay open code. Go. Yan. Open code. Go. Puppet. Open router tayo. Ito. Open router. Yan. Bago ka makagamit ng ano, ito maganda open router. Then, punta ka sa website ng open router. Type mo lang sa Google open router. Open router. Yan. Type ko lang sa Google yan. Punta ka ng open router. Gawa ka ng account. Free yung paggawa ng account dito. Kaya, okay lang. Punta ka ng open router. Yung preferences. Type settings. Ito, API keys.
gawa ka lang ng API key. Click mo lang 'tong new, lagyan mo siya ng pangalan, 'yan, name. Optional lang 'tong ano, friend limit, pero yung name, kailangan lagyan mo siyang name. Lagyan mo ng open code IP, ayan. Then, wala ka lang, create mo lang, 'yan. Copy mo lang 'tong key na 'to, then terminal nung open router, paste mo yung key dito, then enter mo lang para maging available yung open router. Now, since open na siya, then na-setup mo na yun, di ba? Type mo /model para makakapili ka ng model. Now, since naka-connect ka sa open router, may mga pre-options siya dito. Ayan, ito. Yung mga pre-options niya. Ayan o. Ayan, North, Nematron, Nemo, Pico. Then yung iba mga pre din ito. Nakalagay sa kanya kung ano yung pre. So, pwede mo siyang gamitin. May mga limits lang siya na ano, naka-impose. Pero yung mga ito mga Gemini flashlight, may mga free ano yan, free tier yan. Pwede mo siyang gamitin. Pero kagandahan nito, pwede kang gumawa din ng mga video tsaka image dito sa terminal. Now, since yung ginagamit ko yung Nematron Free, sa NVIDIA 'to, click mo lang yung default. Yan, okay na siya. And naka-setup niya dun sa workspace mo. Copy mo yung sa Cloud Code. Copy mo yung sa Cloud na mga improvements mo sa website mo. So, copy mo. Balik ka dun sa open code terminal. I-type mo to. Please update the website home page applying these changes. Paste ko ngayon yan. Okay. Oops. Double tayo. Yan. Check mo. Okay. Enter mo lang para ano na yung ano, ma-apply na yung mga changes. Then, mag-work na yun. Yung Nematron 3 Ultra Free, medyo mabilis to eh. Pwede rin yung DeepSeek version 4. Yan, mabilis din yung bagong model yun. Pero try muna natin ito yung Nematron. Pag nag-fail siya, switch ka lang ng other free model para meron kang pang-edit na ano, na iba. Kagandahan lang kasi sa kanya, marami siyang mga free options. Pagka naka-setup yung open router mo na ano, na account, naka-connect sa open code. Just wait lang natin matapos. Note pala, yung mga pag-edit nung sa website, ibang magiging results nito doon sa ginawa natin dito. Ganyan kasi hindi siya pare-pare.
Okay, natapos na siya. Okay, tapos na siya pero meron pang kulang. Itong section na 'to. So, bale mabungyari konti. Ang gagawin natin diyan, sabihin natin in-stop natin. Medyo nagkaroon ng problema kanina nung nag-e-edit yung Nemotron. So, nagkaroon siya ng error. So, pinalitan ko siya ng DeepSeek V4 Flash Free. Nag-work naman siya. Pero meron pang kulang ito. Change the social links section at the top. Make it uploading sidebar section on the left. Okay. Tingnan natin kung gagawin siya ng tama. Tulad nga sabi ko kanina, yung pag-edit ng AI, iba ang gagawin niya dun sa kaninang pinakita ko sa inyo. Okay. Check natin. Okay, tapos na siya mag-edit. And ito lang kanyang edited version. Now, since na-update po natin yung website, check natin kung may ibang page. Okay. Okay na yun. So, workflow, project, log, at next na gagawin naman natin, lalagyan natin siya ng background para mag-pop yung content ng konti. For this, gumawa ko ng background image. Eto, nag-try ako gumawa ng banner. Pero since hindi siya magandang tignan dun sa overall layout ng tinesting ko, ginawa ko siyang vertical. Ito siya. Gawin mo lang, i-download, gawa ka ng vertical image for the background. Then, gamit ka ng AI. Then, i-download mo siya. At i-copy mo siya. Pag-download mo sa kanya, ito siya, download ko. Copy mo. Then, balik ko sa project folder mo. List mo siya sa assets, graphics. Paste mo. Then, copy as path. Balik ka dun sa editor mo, sa open code. Then you put use this image as the background for the website. Okay, paste mo yung image na pinapin mo sa path. It's a static, dynamic background image. Make it dynamic image, dynamic background image. Always hit the top of the image on the top of the page.
page and add a scroll back to fit the image bottom set at the bottom the page. Okay, try natin. Ang ginawa natin diyan, yung image natin nakapit na sa background and yung top niya laging nasa top, then yung bottom niya mag-i-scroll siya para yung bottom nung image nakapit dun sa bottom nung page na kanyang pine-placean. Enter natin, natin kung magagawa ng AI yung instructions natin. Check na lang natin siya. After mag-build yung DeepSeek as for to yung video. Okay, tapos na siya. Check natin kung mag-take effect na yung ating pinagawa sa AI. Ayan, okay na siya. Okay, may parallax effect siya. Mas maganda yun na rin ang resulta niya. And, wow! Mas okay siya. Mas maganda yung dito, effect dito. Tingnan sa ibang pages ko, nag-take effect. Hindi siya apply. Okay. Install lang natin yung AI na please apply the background image to the other pages in the website. Okay. Magandang naging resulta ng kanyang pag-edit. At na-maintain niya yung particle effect na nandun sa webpage. Okay. Nag-fitting pa yung AI. Paano na-apply sa ibang pages. Okay. Okay. Na-apply niya na yung changes na hiningi natin. So, wait lang tayo konti. Okay. Tapos na yung build. Okay. Take effect na din siya. Natin yung ibang pages. Mas nag-pop up na yung natin ngayon. Yung website natin. So, maganda yung naging kanyang results dito. So, ba't nilagay yung link siya sa YouTube channel. And then download resume na to. Ay, tatanggalin ko siya kasi ayoko nang may ganyan. Privacy purposes yan. Lagay mo lang dito. Instruct mo yung AI. Please remove the download resume button on the homepage. After nito, i-update natin yung website sa GitHub para mag-take effect na yung ginawa natin mga edit. Naging live na siya doon sa live website natin. Yan naman susunod na gagawin natin. After nyo finish tong edit na parang 3D website na din siya. Pag tinignan mo siya. Hey!
Check natin. Okay. Done na yung pag-remove nyo dun sa button na to. Okay. Check natin. Okay, wala na. Okay na siya. So, balik tayo ulit dun sa gagawin naman natin ngayon ay i-update na natin yung website. Open ka lang ng bagong terminal dun sa project folder mo. Yan. Then, type mo tong command na to. Git int. Yan. Pag in-enter mo yan, mag-open siya gagawa siya ng folder na configuration ng Git dun sa project folder mo. Then, mag-open siya ng browser. Yung browser na yun, maglalagin ka ng yung account mo ng GitHub na meron itong folder na to. Then, i-authorize mo yung Git na i-access itong folder na to at i-access yung GitHub repo nito. After nun, pwede mo nang i-command na i-update yung website mo gamit yung Git. Ito yung mga commands na gamitin natin. Gawin mo lang, copy mo lang itong mga commands na to. Copy mo, then balik ka dito sa terminal, paste mo siya. Okay. Ito yung enter mo lang. Ito yung mga changes mo na ginawa sa website. Hintayin mo lang matapos siya. Then, saka mo siya i-preview dun sa website na naka-live sa online. Nakikita mo siya kung may progress niya. Papakita niya sa'yo pagka done na siya dun sa kanyang pag-update. Yan, okay na siya. Once nag-ano siya, bumalik siya na dito. Okay na yung website mo. Ito yung website. Punta ka sa GitHub mo. Yan. Sa repositories. Then, yung repository ng portfolio website mo. Punta ka dun sa wait mo lang Yan. Punta ka lang dun sa deployments mo. Ayan, updated na siya. Yan, makikita mo siya dito status niya. Ayan. 30 seconds ago. Then, click mo lang to para makita mo kung updated na siya. Nag-apply na yung changes. At ito na ang ating resulta ng pag-edit sa website. Yan. Check mo na lang kung gumagana lahat yung mga updates natin. Okay. Check mo yung bawat webpage ng website. Pinaka nagpaganda dun sa website natin, yung parallax background. So, yung project files, nandun sa link sa description para makapag-follow lang kayo dun sa ginawa natin na update. Tapos yung mga prompt saka mga instructions sa AI, ilalagay ko rin dun. Saka yung image din, lalagay ko na rin dun sa link sa description para makapag-follow along kayo. So, hopefully, masundan nyo tong ginawa natin. Mag-leave kayo ng comment kung ano pang gusto nyo matutunan. So, sa next video naman natin, ang gagawin natin, i-update natin yung website para maging mobile friendly at mobile responsive para sa mga gumagamit ng cellphone para mag-win ng website. So, ito na yung ito na yung end ng video. So, leave a comment, saka leave a like, share na lang if you find it helpful.